Robinson Supermarket, Molo District. At mula rito sakay tayo ng taxi papuntang Haro Plaza. Ito, papuntang saan kuya? Baluarte, Fishing Port. Ah, okay. Parang Port San Pedro, ganun. Oo. Tapos, liliko tayo dyan, papuntang ano? Diversion Road. Ah, okay. So, dyan tayo dadaan? Papuntang Haro? Oo. Tapos malapit na. Akala ko ba doon ang Haro? Dito. Okay. Lapos lang yan. Okay. Haro Plaza. Ito, Diversion Road. Tapos saan kayo liliko dyan? Sa unahan? Pa. Wait lang, sa Injap? Doon pa sa dulo ng India. Uy, parang, okay. Mas malayo ka nang yan sa India. Akala ko mas malapit dyan, daanin. Malayo. Kasi pag diretsuhin mo yun, di ba, ano na siya? Sa may Kapitolyo. Oo. Tapos sa unahan ng Kapitolyo ay, Tapos. La Paz. Sa may Quezano Mall, di ba? Kapitolyo, tapos ano yan, yung Chato. So, tapos Tulay, tapos La Paz na. Quezano, tapos unahan Haro. Ayan, mga West Visayas. Doon, Benito, dadaan ka ba ng Landoni. Lapit dito. So yun na nga, no? Sumakay ho tayo ng taxi from Molo Church Plaza papuntang Haro Plaza dito sa Iloilo City. At kung napapansin ho ninyo, bali ang conversation ho namin ng driver is tungkol nga sa lugar. Kasi meron akong parang sariling direction, like from Molo Church Plaza papuntang Haro Church Plaza ay parang meron akong tinatandaan na mga way, no, or mga daanan na paano makapunta doon sa lugar na yon, no, sa Haro na galing sa Molo. So mga hindi nakakaalam, it's my third time na makapunta ng Iloilo City. So ibig sabihin, sapat no ho yung ganong experience, no, para masabi ho natin na hindi na tayo ganon kabano para mawala pat magkandaligaw-ligaw, di ba, sa isang syudad, sa isang lugar. Pero still masasabi kong hindi pa rin pala, no, kahit pa nakatatlong balik na ako sa Iloilo, still meron pa rin ho tayong chances na mawala, no, pwede tayong ma-lost of directions. So kagaya ho nito, syempre taxi driver ho yun, sila ho yung nakakaalam ho talaga sa lugar ho nila. Syempre, kumbaga i-entrust ho natin yung ating mga sarili, kumbaga sumakay tayo sa kanila. So sila nang bahala, basta alam nila kung saan tayo pupunta. Tapos syempre yung mga taxi driver, madalas kasi yan natin nami-misquote, no, or minsan na-judge ho natin sila na inikot-ikot nila tayo sa mga malalayong lugar. Ibig ko sabihin, malapit na naman sana yung lugar na destination, pero inikot-ikot nila tayo para mapapatagal yung biyahe, para mas lalo tayong ma-charge ng malaki. For example, like 2 pesos per minute. Pero kung sa totoosin lang, kung talagang aanalisahin ho natin kung sino nga ba ang logi sa ganong sistema, ay sila rin hong mga taxi driver. Kasi what is 2 pesos per minute compare sa 40 pesos kapag once na maihatid nila ng mas mabilisan ang kanilang pasahero sa destination, at pagkarating doon ay makakuha ho sila ng panibagong pasahero, so 40 pesos ulit, no. So ibig ko sabihin doon, parang hindi pwede ipagpalit ng 2 peso para sa 40 pesos, di ba? So parang ang bobo naman sa part na yon kung yung mga taxi driver is yun, pipiliin ho nila yung ganong sistema na mapapalayo. Tubaga meron silang ginagamit na delaying tactics para mapapamahal, no, ma-overcharge sila for 2 pesos. In fact, ito ang mga traffic scenarios, hindi nga yan pabor sa mga taxi drivers kasi logi nga ho sila niyan. Kumbaga, ang dyan, ang sistema or yung parang principles ng mga taxi drivers, mas maraming pasaherong mapababa sakay is mas malaki ang kikita. Kisa sa isang sakayan matagal makarating, di ba? So yun. So, ibig ko sabihin ho dito is bakit may mga ganong instances ho tayo dito sa hindi lang sa Iloilo, no? Yung may mga lugar ho tayo na parang nawawala, nalo-lost of direction ho tayo, like parang gaya nito, Molo. Pagkakalam ko talaga from Molo Church papuntang
Haro Plaza is mas madaling daanin, mas madaling makapunta sa Haro Plaza kapag dadaan doon sa may sa unahan, sa may City Hall, no? Ibig ko sabihin sa may sa may Old Capitol, 'yon. Kasi sa tapat ng Old Capitol, tatawid ka ng bridge, mayroon ng Gaisano doon, tapos ang Gaisano is located ho yun sa may Lapas Public Market. So basically, Lapas Market is next ho nun ay ang Haro Plaza. So which in that case, napakalayo ho pala talaga niyan. So yun, tama yung sabi ni Kuya na mapapalayo ho talaga doon pag doon pag doon daw kami dadaan. Kaya para sa kanya, mas this way, mas mapapadali kapag ka doon dadaan sa may Injap, no? Sa unahan pa ng Injap sa may diversion road. So yun, ipapakita ko lang ho sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na ako talaga yung nalo-loss of direction itong Iloilo City, na akala ko is Haro, Iloilo, malapit na lang sila sa SM, basta yung mga ganun, diba, sa may Mandurriao, malapit sa La Paz. So yun, pero the moment na pagbalik ko hindi ko na mamalayan na malayo pa pala, no? Bakit ganun? So siguro dahil nung una, first time ko pumunta ng Iloilo, grabe yung excitement, grabe yung talagang pagkakamangha ko sa lugar. Ibig sabihin parang andun yung yung excitement, no? So ibig sabihin nun parang hindi ko masyadong alintana yung tagal or yung bilis. Basta yun lang, nakafocus na ako na tingnan yung kailang mga surroundings. So ngayon, meron ho tayong kuha ho rito sa Injap Tower 101 ba to rito, or 101 Cafe sa Injap Tower dito sa may Mandurriao, kung saan yun, masabi ko talaga na iba. Masasabi ho talaga natin na iba talaga yung magiging perspective natin sa isang lugar, sa view, sa directions, kapag tayo ay by land lang dumadaan or nakatingin, no? Or ibig sabihin nito parang nakaapak lang tayo, nasa lupa lang ho tayo, no? Compare sa mga elevated areas gaya nitong mga high-rise buildings, no? Gaya nito sa Cafe, Horizon Cafe. So elevated ho siya. So syempre talagang hindi ko na naiiba, no, yung yung aking perception. So ano ba tawag diyan, basta yung aking directions, no, or sense of directions. Naiiba ho siya. Gaya ho niya, no, kita niyo yun yan, yung Molo Church. Tama ba? Haro Church, Molo Church, di ba? Pansin niyo. So akala ko parang pagharo, malapit na siya sa Molo. Alam mo yung ganun, parang isang sakayan ko lang sa taxi all the way to Molo Church, parang ganun, isang sakayan lang. So akala ko yung malapit lang ho sila. Tapos parang sa unahan, sa gilid nila ay si Mandurriao, tapos sa unahan naman sila Pas. Basta may mga nagsabi kasi talaga dati pa na Iloilo City is indeed a small city. So siguro totoo yun, no? In some point, maliit si Iloilo City by land. Yes, maliit lang ho siya by land area, pero ang kanyang ang size is tinanan ho natin sa Wikipedia, nasa 7,000 plus hectares ang kanyang kabuuan na land area. So maliit lang ho siya, no, kung i-compare natin sa ibang mga metro cities dito sa Pilipinas, sa mga highly urbanized cities sa Pilipinas. So yung kanyang 7,000 hectares ay maliit lang siya, no, kung maliit lang siya literally. Pero malaki naman siya when it comes to urbanization. Ibig sabihin na urbanized ho talaga siya. Marami na siyang mga establishments, commercials, and mga residentials, no? So in short say, walang lugar na, I don't know mga taga Iloilo, let me know kung may lugar pa ba sa Iloilo City na walang tao. Ibig sabihin jungle pa ba talaga siya, or yung hindi pa siya urbanized, industrialized, or hindi pa siya commercialized, or wala pang nakatira, no? Yung parang masasabi natin jungle talaga. If yes, let me know in the comment box.